Good morning po sa ating lahat. Kumusta po? May kagalakan po ba? Parang yung sa harap lang yung sumasagot. Okay, sana po meron tayong kapayapaan at kagalakan sa Panginoon. Welcome po sa ating Lord's Day. Happy Lord's Day po. And ngayon, pag-aaralan po natin yung tamang pamumuhay ng mga Kristiyano habang inihintay yung nalalapit na ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Diyos ama naming banal na nasa langit, salamat po dakilang Diyos sa iyong pag-ibig. Minahal mo kami ng walang kondisyon at ipinagkaloob mo sa amin ang kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng pagdanak ng dugo ng Panginoong Hesus. Ngayon bilang mga naligtas at bilang iyong mga anak, kami po'y tinipon po ninyo dito po sa iyong iglesia upang patuloy na lumago sa amin pong pananampalataya at makapamuhay po ng nagbabalik ng kaluwalhatian sa iyo at nakapagbibigay ng kasiyahan sa iyo. Kaya para po dito dakilang Diyos, sa aming dalangin na sa umaga na ito, samahan po ninyo kami at ituro po ninyo sa amin ang mga kinakailangan po naming malaman para po sa aming buhay Kristiyano. Kami po may mga kahinaan pa rin. Madalas nakakalimot pa rin po kami sa dapat naming gawin. Kaya dalangin po namin dakilang Diyos na sa umaga po na ito, ay marinig namin at matanggap ang iyong pong salita ayon sa iyong kalooban. Meron din kami mga kapatid na wala pa rito ngayon namang Diyos. Sila po'y patungo pa lamang dito, kaya't pakiingatan niyo po yung kanilang bawat hakbang, naway hindi po sila mahadlangan at makarating ng tiwasay at makasama po namin sa pakikinig ng iyong salita at sa isang fellowship na puno po ng biyaya. Sa mga kapatid naming may karamdaman, dalangin po namin dakilang Diyos, palakasin niyo po sila. Doon po sa mga dumaraan sa mga pagsubok at mga kahirapan, pagkalooban niyo po sila amang Diyos ng angkop na biyaya at ipaalala mo po sa kanila amang Diyos na bilang mga naligtas, sila po'y nararapat na manatili sa iyo pong iglesia. Kaya nananalangin po kami dakilang Diyos na patuloy po kayong maging matyaga sa amin, nawa ay patuloy po ninyong ituro sa amin ang matuwid na daan upang kami po'y mabago sa aming pambuhay. Sa gayon sa pagharap po namin sa inyo sa nalalapit na panahon, ay hindi po kami mapahiya, kundi makatanggap po kami ng papuri at ng masaganang gantimpala mula po sa iyo. Sa umaga na ito, dakilang Diyos, umasa po kami sa gabay ng Espiritu Santo at protektahan po ninyo kami amang Diyos at huwakan po ninyo ang aming puso at ang aming isip habang kami po'y nakikinig ng iyong salita. Ako rin bilang tagapangaral nakikiusap na ilagay mo po ang iyong salita sa aking bibig upang ito po'y maipahayag na gaya ng aking nararapat sabihin. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Hesus namin tagapagligtas. Amen. Bubuksan po natin sa ating mga Biblia, Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 15. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 15. Sa bagong tipan po, Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 15. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. So, marami po ako narinig kanina na umuubo. Tapos, nung bumati ako sa mga kapatid, iba din yung boses. May praise competition kagabi. Okay. So, buti na lang yung choir, may boses pa, Masama po yung panahon ngayon sa madaling salita. Kung manonood po kayo ng balita, sa China po ay lumalaganap ngayon yung walking pneumonia. Kakaiba po ito. Marami pong nai-infect ng virus and then ang sintomas, ubo, ganyan, lagnat, yung malalang ubo. Kaya ingat po tayo lalo na sa mga senior brothers and sisters. And kung meron kayong pagkakataon na magpabakuna ng flu vaccine, di ba? Meron yata sa mga barangay, balita ko ay may mga libreng flu vaccine. Kaya magpabakuna po kayo, hindi po masama yan. Hindi pa po yan 666. Pagkatapos pa ng rapture, mangyayari yung ganong 666. Okay? So yung bakuna po na yan ay tanggapin nyo lang po para magkaroon tayo ng panlaban sa sakit kasi kahit gusto nating mabuhay para sa Panginoon, ito pong pag-aaral na natin ngayon ay yung mabuhay para sa Panginoon.
Kahit gusto nating mabuhay para sa Panginoon, may sakit ka, nasa ospital ka, ano magagawa mo? O di ba wala? Kaya kinakailangan po nating ingatan yung ating katawan. Yung ating katawan na hindi na sa atin, ito po sa Panginoon. Sabi dun sa unang Korinto, sa chapter 6, verse 20, na tayo'y binili sa isang halaga. Kaya luwalhatiin natin ng Panginoon, gamit po yung ating katawan. So yung katawan natin ay para sa Panginoon, okay? Kaya ingatan po natin, kung meron po ditong may bisyo pa rin, naninigarilyo pa rin, itigil na, hindi ba? Itigil yung pag-inom ng alak, bawasan yung pagkain ng mga bawal, or itigil na yung chichirya, yan po yung masama sa katawan, di ba? Yung mga matataba, sobrang matatamis at sobrang maaalat. Kinakailangan natin mag-control sa madaling salita. Ano po? Lalo na habang nagkakaedad. Ano? So, ano na naman, Pasko na naman. Anyway, tayo bilang mga born-again Christians, hindi tayo nag-celebrate ng Paskong gaya ng mga hintil. Tama po? Pero siyempre, may mga kamag-anak kayong hindi ligtas. Tama po? Eh di siyempre, maghahanda din yung mga yon. Alangan naman pigilan nyo yung mga yon. Eh hindi naman nakakaalam sa katotohanan yon. O di maghahanda sila. Paano kung may lechon? Mabanat man. Yung mga bata-bata pa, sige lang i-enjoy, di ba? Pero kung may edad na, kinakailangan na natin mag-control. Ano po? Kailangan natin palaging iisipin yung Panginoon. Di ba? Ang dalangin natin, Panginoon, bigyan mo pa ako ng isa pang araw para makapamuhay ako para sa iyo. Hindi ba? Bilang mga naligtas, obligasyon po natin yan. Hindi po maganda na sa isang naligtas ay pupunta na lang tayo sa Panginoon nang hindi pa nakakapamuhay para sa Kanya ng kahit na isang araw. Hindi po natin matutumbasan yung dugo ni Jesus. Kahit mamatay tayo ng milyong beses, hindi natin matutumbasan yung dugo ni Jesus. Yung biyaya niya, yung pag-ibig niya, hindi ho natin mapapantayan yun. Pero kahit papaano, mabuhay tayo para sa Panginoon, hindi ba? Na sa pagharap natin sa Panginoon, meron tayong masasabi na Panginoon, itong araw na ito talagang nailaan ko sa iyo. Alam niyo po, pinakamagandang araw na ipamuhay para sa Panginoon, yung huling araw. Yung huling araw natin sa mundo. Dapat yun yung pinapangarap natin na may pamuhay para sa Panginoon. Tama po? Para sa pagbitaw natin sa huling hininga natin, maging marangal po tayo sa harapan niya. Yung mga nabuhay po para sa Panginoon at nagbitaw, binitawan yung huling hininga nila habang nabubuhay para sa Panginoon, kagaya po ni Esteban, nung siya po'y binato. Dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, binato siya hanggang sa mamatay. Bago siya mamatay, ipinakita po ng Panginoon sa kanya yung langit na nabuksan. Pagkatapos si Jesus ay nakatayo. Ibig sabihin, handa siyang salubungin. Pagkatapos na mamatay at muling mabuhay at umakyat sa langit, si Jesus po'y naupo. Siya umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Hindi ba? Siya umupo. Pero sa tuwing meron pong mga mabubuting Kristiyano na binibitawan nila yung hininga nila, yung huling hininga nila habang nabubuhay sila, nag-aalay ng buhay nila para sa Panginoon, sinasalubong sila ng Panginoon. Tumatayo yung Panginoong Jesus. Ito po yung malaking kaluwalhatian at karangalan, hindi ba? So ito po yung pangarap natin, yung huling araw. Pangarap niyo po ba yun? So yung huling araw ko ay para sa Panginoon. Ito lang ang problema. Hindi natin alam kung kailan yun. Sino po sa inyo yung nakakaalam kung kailan yung huling araw? Minsan tayo mga Kristiyano, di ba? Ang tapang natin eh. Hindi ako, medyo alanganin ngayon. Magkakasala muna ako ngayong araw. Pero bukas, mabubuhay na ako para sa Panginoon. Ipinagmamalaki natin yung bukas, samantalang anong sabi po ng Biblia? Huwag natin ipagmamalaki po yung bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari mamaya, hindi ba? Pero sinasabi natin, Lord, birthday kasi ng tropa ko ngayon. Minsan lang kami magkita. May dala siyang alak, galing States. Ngayon lang naman po ito. Babawi po ako bukas. Hindi ba? Ngayon, araw ng Panginoon, ano sabi ng ibang mga kapatid? Lord, ngayon lang naman ako absent. Babawi na lang ako next Sunday. Na para bang buhay pa siya next Sunday. Maaring yung mga wala dito ngayon, huling araw na rin nila ngayon. Paano kung magkaganon? Hindi ba? Itong matindi. Paano kung ang huling araw po ninyo ay December 28? Saan po ninyo gustong kunin ng Panginoon? Sa araw na yon, pag kinuha ka ng Panginoon sa araw na yon, saan mo gustong naroroon? Paano kung mag-rapture sa December 28? Saan mo gustong abutan ng Panginoon? Ako, baka may plano kayo mag-family reunion, ha? Pupunta kayo sa malayong lugar, mag-outing, pupunta sa magandang resort, hindi ba? December 28, tandaan po ninyo, yan yung huling araw ng ating New Year retreat. Dapat nandito po kayo. Dapat magkakasama po kayo. Magkakasama tayo. Okay po? Kapag tayo po, nagtapos yung buhay natin sa araw na ipinamuhay sa Panginoon, napakaganda talaga.
Yun po yung pangarap natin. At yun din po yung pangarap ng Panginoong Jesus. Kaya sabi po dito sa binasa natin, siya ay namatay para sa lahat. Yes. Alam nyo, para magkaroon ng mga taong makakapamuhay para sa Kanya, ano pong ginawa ng Panginoon? Namatay siya para sa atin. Hindi po makakapamuhay para sa Panginoon yung mga hindi pa nakakatanggap ng buhay mula sa Panginoon. Namatay yung Panginoon para sa atin, para bigyan tayo ng bagong buhay, yung buhay na walang hanggan. Hindi ho ba? At yung buhay na yan, meron po yung katiyakan. Yung kaligtasan natin may katiyakan. Para, kapag sinabihan tayo ng Biblia na mabuhay para sa Panginoon, meron tayong lakas ng loob, hindi ba? Meron tayong kumpiyansa na magagawa natin. Yung sabi kasi ng iba, hindi ko kaya. Hindi naman hihingiin sa atin ng Panginoon yung hindi natin kayang gawin. Tama po. Hindi po tayo susubukin, uutusan o pagagawain ng Panginoon ng mga bagay na lagpas sa ating makakaya. Pero nung sabi po dito, verse 15, siya ay namatay para sa lahat. Para saan? Para makapunta lang tayo sa langit? Hindi po namatay si Jesus para lang makapunta tayo sa langit. Hindi lang po yun. Kasi kung pagpasok lang sa langit ang layunin ng kamatayan ni Jesus, sana nung naligtas ka, namatay ka na rin. Di ba? Eh, anong ganda kung pagkatapos ng kaligtasan, langit na kaagad. O di sana, hindi na tayo nagdudusa ngayon. Hindi ho ba? Sana hindi na tayo nagkakasakit, nagugutom, walang pera, napapaaway, inaaway. Hindi ba? Nauuusig. O di sana wala na yung ganyan. Kung ang layunin po ng pagparito ni Jesus ay dalhin lang tayo sa langit, sa araw ng kaligtasan, kinuha na niya tayo. Hindi ba? Kasi naligtas ka na. E din gusto ng Panginoon, sa langit ka na. Kung wala nang ibang layunin. Pero bakit buhay ka pa? Bakit buhay ka pa? Bakit dumadanas tayo? Bakit inaalaw pa ng Panginoon ngayon na dumanas tayo ng maraming kahirapan at mabuhay sa miserableng kalagayan dito sa mundo? Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na makapamuhay muna tayo para sa Kanya. Sabi dito, upang. Di ba may layunin? Upang. Pag sinabi yung upang, layunin, ito, purpose ito. Upang ano? Ang mga nabubuhay, okay, nabubuhay po ha, yung mga hindi pa buhay, ito yung mga hindi pa ligtas. Nananatili pa sa kanila yung kasalanan nila. Sila yung mga patay pa rin sa harapan ng Panginoon. Doon sa halaman na ng Eden, namatay yung kaluluwa ng tao dahil sa pagkakasala. And then lahat ng tao na ipinanganak sa mundo na nanggaling kay Adan ay makasalanan. Meaning, lahat ay patay sa espiritu sa harapan ng Panginoon. Pero sino po itong mga nabubuhay? Sino po yung mga nabubuhay? Sino po? Sagot, sino po? Walang sumagot ng ako. Yung nabubuhay ay ako. Ewan ko sa inyo, ha? Yung tinutukoy dito nabubuhay ay ako. Okay, sino po ito? Ba't parang ayaw niyo pong ilakas yung sagot ninyo? Natatakot ba kayo doon sa mga kasunod na ituturo? Baka hindi ko kayang sundin, hindi mo na ako sasagot. Sino po yung nabubuhay? Kanino tayo nabubuhay? Kay Kristo sa Panginoon. Tama po? Tayo yung nabubuhay. Pero paano tayo binuhay ng Panginoon? May karapatan po ba tayong maligtas? Tanong po. Brothers and sisters, may karapatan po ba tayong maligtas? Wala ko tayong karapatan maligtas. Ang kaligtasan po ay biyaya. Hindi ba? Wala tayong karapatang maligtas. At yung Panginoon, nasa Kanya lahat ng karapatan, otoridad at kapangyarihan na ibulid tayo sa impyerno. Hindi ba? Pero mas pinili ng Diyos na magkatawang tao, magdusa sa mundo, magdanak ng dugo, at mamatay doon sa krus. Para ano? Para ibigay sa atin yung kaligtasan. Kaya yan po'y biyaya. Wala tayong ginawa. Sinampalatayanan lang po natin yan nung araw na ating narinig at naunawaan. Hindi ho ba? Wala tayong karapatang maligtas. Minahal tayo ng Panginoon. At sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ay ibinigay sa atin yung buhay na walang hanggan. Kayo po ba, brothers and sisters, sigurado ba sa kaligtasan? Ilang percent? O baka may 99.9% pa rin kaligtasan dito, ha? Sabi niya, hindi ko pa masabi yan. Kasi humble ako. Hindi po humility, hindi pagpapakababa yung 90% na kaligtasan, hindi ho. Ibig sabihin nun, hindi kaligtas. Hindi ba? Lahat po ba dito may katiyakan ng kaligtasan? Meron? Paina yung sagot. Meron ba o wala? Paano kayo naligtas? Ha? Nung nabautismuhan po ako nung summer retreat. Yun ba yun? Umaten po ako ng seminar. Anong araw nga yun? Ano? Yung Monday? Hindi po yung umaten ka ng seminar ay naligtas ka. Ang kaligtasan po ay nung araw
na naunawaan mo yung ginawa ni Jesus para sa iyo. Na 2,000 years ago, doon sa krus, nagdanak ng dugo ang Panginoong Jesus para bayaran yung ating past, present, at future na, ano po? Kasalanan. Yes. Atraso. Marami tayong atraso sa Panginoon. And even ngayon, nagkakasala tayo. And then bukas, magkakasala pa tayo. Hindi pa tayo tapos magkasala. Hindi ba? Pero binayaran lahat yun ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang, ano po? Sariling dugo. Kaya sa Hebreo chapter 9 verse 12, hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Ibig sabihin, yung kasalanan ko noon, bayad na, hindi pa. Yung kasalanan ko ngayon, bayad na, hindi pa. Bukas, bayad na, hindi pa. Lagpas pa, kasi walang hanggan. Nagpapatuloy po yan. Tama po, binigyan tayo ng Panginoon ng walang hanggang katubusan. Ibig sabihin, yung mga kasalanan natin, bayad na, hindi pa. Ilan yung binayaran? Lahat ay bayad na. Kaya may aalalahanin pa ba siyang kasalanan natin? Wala na. Sa harapan niya, wala nang dahilan para alalahanin yung kasalanan dahil siya mismo yung nagbayad gamit ang dugo ni Jesus. Kaya sabi sa Hebreo chapter 10 verse 17, ang ating mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi na niya aalalahanin pa. Yung kaligtasan po natin ay nakabase sa mga pangako ng Diyos sa Biblia. Hindi ho ba? Hindi yung, ligtas ka ba? Opo. Paano ka naligtas? Basta, bahala na. Hindi, meron tayong pinangahawakan na pangako ng Diyos sa Biblia. Hindi ba? Hindi lang yung pangako ng Diyos sa Biblia. Sabi po doon sa 2 Korinto chapter 1 verse 22, ibinigay din sa atin yung tatak, yung Espiritu Santo bilang paunang bayad. Hindi ba? Ibig sabihin nung may tatak, tayo po'y pag-aari na ng Panginoon. Hindi niya tayo maiwawala. Kahit anong mangyari, sa araw na yung ating Espiritu ay humiwalay sa ating katawan. Yun yung araw po ng kamatayan. Kapag yung Espiritu humiwalay sa katawan, yung katawan babalik sa lupa kung saan ang galing yung katawan. Pero yung Espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Kaya yung ating Espiritu, kukunin po yan ng Diyos. At bilang mga ligtas, sa langit po tayo mapupunta lahat. Wala pong mawawala. Okay? Wala hong matatapon na naligtas. Hindi ho. Lahat ng naligtas ay papasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos sa langit. Sigurado po tayo makakapasok sa langit. Tama po? Sigurado ba kayo? Sabi nung isa, naligtas po, na-born again. Opo. Paano yung kasalanan? Bayad na po. Paano pag namatay ka ngayon? Sigurado ka na ba sa langit? Medyo lang po. Kayo po ba lahat dito sigurado makakapasok sa langit? Alam niyo po kasi kung hindi tayo sigurado sa bagay na ito, yung pamumuhay sa Panginoon, para sa Panginoon ay napakahirap pong gawin. Okay? Dapat meron tayong assurance na makakapasok tayo sa langit. Na ano man ang mangyari, okay? Magdusa, mausig, or mapahamak man tayo physically sa mundo, makakapasok tayo sa langit. Kuha niyo po. Kaya anumang hirap ng kalagayan natin sa mundo, sa totoo lang ha, yung pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa atin na ito, mamatay ka ngayon. Yun na po yung pinakamasaklap. Hindi ba? Mamatay ngayon. And even yun ay napakagandang bagay pa rin. Bakit? Saan ang punta? Saan ang punta? Okay, sa langit. Okay, sa langit. Sigurado po. So, sino po yung sigurado na sa langit? Taas nga yung kamay. Yung gusto nang pumunta ngayon sa langit, ngayong araw na to, taas yung kamay. Kumonte. Wala na sa kalahati. Sige po, pakibaba na po. Bakit ayaw po ninyong pumunta na ngayon sa langit? Ano, may pangarap pa? Lord, hindi pa tapos yung bahay namin. Lapang bubong. Ganun ba? Tumaya po ako sa loto. Bukas ang draw. Hindi pa ako sinasagot ng nililigawan ko. Ganun ba? Hindi. Mali. Ayaw natin pumunta muna sa langit ngayon dahil gusto nating mabuhay pa para sa Panginoon. Tama po? Dapat nating mithiin na mabuhay pa para sa Panginoon. Imagine, binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan, binigyan niya tayo ng katiyakan sa pamamagitan ng Biblia, nasa atin ngayon yung Espiritu Santo bilang tatak, bilang paunang bayad. Sigurado tayo na makakapasok sa langit. Sigurado. Hindi na po natin kailangan alalahanin yung pagpasok sa langit, di ba? Hindi na. Ano na lang ang kailangan nating alalahanin? Yung buhay ko ba ay para sa Panginoon?
O baka naman para na lang sa akin? Baka naman para na lang sa iba? Hindi na para sa Panginoon. Paki-bookmark po natin itong 2 Korinto 5 verse 15. Tapos dito natin sa Roma, atras tayo, chapter 14. Verse 7 hanggang 8. Roma chapter 14, verse 7 hanggang 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Kapag tayo po'y namatay na, okay? So makabilang buhay, papasok tayo sa kaharian ng Diyos. Tayo sa Panginoon. Hindi ba? Wala nang problema doon. Wala nang wala na tayong pag-uusapan pa doon eh. Sigurado na yun eh. Kaya lang yung issue dito is, mabuhay man tayo. Yan eh. Yung mamatay, wala nang issue dyan. Langit tayo, di ba? Pero yung mabuhay tayo, dito tayo nagkakaroon ng issue. Yung buhay natin sa araw-araw, hindi natin palaging naibibigay sa Panginoon. Tama po. Maraming dahilan. Okay, marami tayong dahilan. Pero, pwede ba tayong mga tuwiran sa Panginoon? Yung mga araw na hindi natin naipamuhay sa Kanya, para sa Kanya, pagkatapos sa tayong maligtas. Kapag humarap na tayo sa Kanya, sa palagay ninyo, magiging katanggap-tanggap kaya yung mga katwiran natin ngayon? Sa ngayon, marami tayong katwiran, kasi ganito, tsaka ganyan, alangan naman. May mga ganon, di ba? Pero pag nandoon na tayo sa harapan ng Panginoon, alam niyo po, hindi tayo makakapangatwiran. Alam niyo kung bakit? Malalaman ninyo kung gaano kalaking kahangalan yung hindi ka nabuhay para sa Panginoon. Maunawaan mo po yun. Magkakaroon tayo ng perpektong kaalaman doon. Marirealize po natin kung gaano karaming biyaya, pagpapala at gantimpala yung napalampas natin dahil merong mga araw na hindi natin naibigay sa Diyos. Araw-araw, dapat tayong mabuhay para sa Panginoon. Kaya sabi dito, verse 8, kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. Kung nabubuhay ako, sa Panginoon ako nabubuhay. Ngayon po, araw ng linggo, hindi ba? So, madaling mabuhay para sa Panginoon pag linggo. Tama po? Pag Wednesday po, madali bang mabuhay para sa Panginoon? Kumusta po? Itong bilang ba na ito, ito rin yung bilang ng Wednesday sermon natin? Bakit po hindi? Kasi mas mahirap na. Hindi ba? Kasi pagod na sa trabaho, pagod na sa eskwela, pagod na sa gawaing bahay yung mga nanay. So pagod. Kapag pagod na yung katawan, ang naiisip na lang natin ay magpahinga. Kasi gusto natin paghandaan yung bukas. Samantalang hindi naman tayo sigurado kung magigising pa tayo bukas. Tandaan niyo po ito, Wednesday, okay? Wednesday ng gabi, maaaring kunin ka ng Panginoon. Hindi ba? So paano yun? Wala ka sa church, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Yung buong araw, inialay mo para sa trabaho, para sa pamilya at sa sarili mo, nasa naman yung para sa Panginoon. Hindi ba? Sabi dito, walang sino man sa atin. Ano ibig sabihin po ng walang sino man sa atin sa verse 7? Bilang ligtas, hindi bagay na hindi tayo nabubuhay para sa Panginoon. Hindi po bagay sa isang ligtas yun. Kaya kapag matutulog na tayo sa gabi, di ba sinusuri natin yung buhay natin? Nagre-reflect po ba tayo bago matulog sa gabi? Bago natin ipikit yung mata natin? Bago tayo humiga? Nagre-reflect po ba tayo sa maghapon? Ano po yung reflection natin? Wala akong kinita ngayon, ganun ba? Hindi. Ano pong reflection natin? Nabuhay ba ako para sa Diyos? Hindi ba? Paano kung hindi na ako magising pagtulog ko ngayon? Matutuwa kaya yung Diyos sa akin pagharap ko sa Kanya? Bilang ligtas, sabi dito, walang ligtas. Okay? Sabi diyan, walang sino man sa atin, walang ligtas ang nabubuhay sa kanyang sarili. Alam niyo po kung bakit? Galatia 2:20. Siguro po kabisado po ninyo ito. Ano sabi sa Galatia 2:20? Sino po yung unang word doon? Ano yung unang word? Ano yung unang word? Yung unang word po doon ay
Sino to? Sino po? Ako. Sino si ako? Yan. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Tayo, okay? Tayo po yung ipinakong kasama ni Kristo. Doon sa krus. Di ba? Ipinako tayo doon. Ano po mangyayari sa tao kapag ipinako sa krus? Mamamatay. Tapos nakapako, ibig sabihin, wala ka ng kalayaan mo. Wala ka ng kalayaan na gawin yung gusto mo. Wala ka ng kalayaan na pumunta sa gusto mo. Okay po? Dahil tayo ipinakong kasama ni Kristo. At hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Tama po ba? Tama po. O paano naman yung araw-araw? Sabi dun sa verse 20, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Sa anak ng Diyos. Di ba? Na para sa akin ay namatay. Nag-alay po siya ng buhay niya para sa atin. Kaya nga, sa mga naligtas, hindi na tayo nabubuhay pa sa ating sarili. Kuha niyo po yun? Kaya yung buhay natin para sa sarili natin, walang kabuluhan. Hindi counted po yun. Walang silbi. Pero yung mga oras, yung mga araw na inialay natin sa Panginoon, lahat po yun ay mahalaga para sa Panginoon. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng araw-araw para sa ating mga mortal? Anong ibig sabihin ng araw-araw? Namamatay tayo araw-araw. Alam niyo po ba yun? Araw-araw umiiksi yung buhay natin. Namamatay tayo. Sa totoo lang, physically, pag tinignan natin yung sarili natin and paligid natin, nakikita natin yung mga nabubuhay. Pero isipin natin, nabubuhay ba talaga o namamatay? Anong ibig sabihin ng nabubuhay? Dumadami yung buhay. Ano ibig sabihin ng namamatay? Umiiksi yung buhay. Ano ba talaga nangyayari sa atin sa araw-araw? Dumadami ba yung buhay natin o umiiksi? Sa madaling salita, sa totoo lang, namamatay po tayo. Hindi ba? Isang hakbang po yung naglalayo sa atin sa kamatayan. Isang hakbang. Alam nyo ba yun? Isang hakbang. Nabalitaan po ninyo yung na-aksidenteng bus? Yung nahulog sa bangin? Isang hakbang. Ganun lang po yun. Yung buhay natin, pwede natin bitawan anytime. Pero sabi dito, walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. So, kung saan anggulo man ninyo tingnan, yung araw-araw ninyo, kung ang tingin ninyo sa sarili ninyo ay nabubuhay, o kung naunawaan ninyo na ako pala ay namamatay araw-araw, kung ano man ang tingin mo dyan, ang importante ay sa Panginoon. Di ba? Sa Panginoon. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. Kahit mabuhay man tayo, mamatay tayo sa Panginoon dahil hindi na talaga tayo nabubuhay. Si Kristo na yung nabubuhay sa atin. Ibig sabihin, pag-aari na niya lahat ng meron tayo. Ikaw, nasaan ka? Nakapako ka. Nakapako ka. Okay? Yung kamay mo ay nakapako. Yung paa mo ay nakapako. Kaya di ba meron tayong awit? Ipako ang aking kamay sa kamay ni Jesus. Ipako ang aking paa sa paa ni Jesus. Sa totoo lang, nakapako na tayo. Ipinako na tayo. Hindi lang natin naiintindihan yun. Kaya meron tayong maling konsepto. Nabubuhay tayo sa alternate reality. Alam niyo yun? May mga Kristyano nabubuhay sa pantasya. Ibig sabihin, wala sa realidad. Anong realidad natin? Nandoon tayo sa krus. Wala talaga tayong kalayaan na gawin yung gusto natin. Wala talaga tayong kalayaan na mabuhay sa paraang gusto natin. Dahil bilang ligtas, ako ay namatay doon sa krus. Wala na ako. Si Kristo na yung nabubuhay. Kalooban na ni Kristo yung dapat na nangyayari sa buhay ko. Dahil siya'y namatay para sa atin. Huwag po natin kakalimutan yun. Minsan may mga Kristiyano na nagiging makasarili, nagiging madamot sila sa Panginoon. Sabi nila, grabe naman to si Jesus. Gusto niya lahat pala sa Kanya. Niligtas lang niya ako, tapos gusto niya lahat Kanya. Isipin mo ninyo gaano kalaking kalokohan yung statement na yon, di ba? Niligtas lang niya ako. Anong niligtas lang niya ako? Anong lang? Pupunta ka sa impyerno. Pero dinala ka ng Panginoon sa langit. Di ba? Wala tayong direksyon sa buhay natin. Walang kabuluhan yung pamumuhay po natin.
Ano nangyari sa atin noon bago tayo naligtas? Nabuhay tayo, nauubos yung buhay natin, tapos isang araw mamamatay tayo, harap tayo sa hukuman ng Diyos at dadalhin tayo sa impyerno. Yun po yung tadhana natin. Ipinanganak tapos impyerno. Shortcutin na natin. Hindi ba? Pero anong ginawa po ng Panginoon sa kalagitnaan ng miserableng buhay na yon? Niligtas ka niya. Tapos sasabihin natin, niligtas lang niya ako? Tapos gusto niya lahat sa Kanya. Meron pa ba dito nag-iisip ng ganon? Grabe naman to si Jesus, masyado naman makasarili. Gusto niya lahat Kanya? Lahat Kanya? Si Jesus po ba, meron ba siyang ipinagkait sa atin? Yung Diyos po ba, nagdamot sa atin? Hindi. Hindi po nagdamot yung Panginoon sa atin. Idinanak niya hanggang sa huling patak ng dugo. Tayo po, hindi pa tayo hinihingian ng dugo. Tandaan niyo yan. Hindi pa tayo hinihingian ng dugo. Buhay pa lang yung hinihingi sa atin, hindi pa ho kamatayan. And sa palagay ko po, hindi tayo makakaabot dun sa level na may karapatan na tayo, di ba? Na qualified na tayo mamatay para sa Panginoon. Huwag po ninyong isipin yun na mamamatay ka dahil sa Panginoon. Hindi. Kasi bago mangyari yun, hihingiin muna ng Diyos yung buhay mo. Walang sino mang hindi pa nakapamuhay para sa Panginoon, yung mamamatay para sa Panginoon, wala po. Yung mga alagad ni Jesus, yung mga apostol, yung mga propeta, hindi ba? Nabuhay muna sila para sa Diyos. Tapos ano nangyari sa huli? Namatay sila para sa Diyos. Kaya nga doon muna tayo. Unang hakbang, mabuhay para sa Panginoon. Yung iba, advance mag-isip ang layo mag-isip Mamamatay ka agad sila yung kaagad ang isip Kapag inuna ko yung Panginoon, mamamatay ako, paano na yung mga anak ko, maliliit pa sila. Huwag niyo po munang isipin yung mamamatay kayo sa Panginoon. Kaya nga hindi yun yung topic natin. Anong topic natin? Mabuhay para sa Panginoon. Saka na yung mamatay, okay po? Pasya ng Diyos yan. Kung ituring niya tayong karapat-dapat na mamatay para sa Kanya, purihin siya. Tama po? Pero wala pa yun. Malayo pa tayo dun. Malayo pa tayo dun. Yung mabuhay pa lang sa Panginoon, sablay-sablay pa tayo araw-araw, di ba? Kaya wag po kayong matakot. Okay? Namatay siya para sa atin, para mabuhay tayo para sa Kanya. May utang po tayo sa Kanya, sa madaling salita. Sa Pilipinas, meron tayong utang. Bilang mga Pilipino, meron tayong napakalaking utang sa Pilipinas. Alam niyo po ba yun? Kung hindi sa Pilipinas, saan tayo? Magiging mga Pilipino tayong walang sariling bansa. Kuha niyo po yun? Para tayong mga Israelita, na mga Israelita, pero mga bihag sa Ehipto. Ganun po yung mangyayari sa atin. Pero hindi ba napakalaking biyaya na nandito tayo sa ating sariling lupa? Hindi ba? Nandito tayo sa ating sariling bansa. Mga Pilipino tayo na may kalayaan ngayon. Hindi ba? Paano natin nakuha itong kalayaan na ito? Paano tayo nagkatamasan ng kalayaan na ito? Meron munang nabuhay at namatay para sa bansa natin. Hindi ba? Kaya yung mga bayani na ito, bago sila nalagutan ng hininga, may awit sa puso nila. At yung awit po na yun ay naging pambansang awit po natin. Ano po yung pambansang awit natin? Alam niyo po? Bayang Magiliw? Hindi. Ano po? Lupang Hinirang. Alam niyo, napakaganda ng awit po na yan. Yung tempo niyan ay marcha. Yung marcha, ito po yung marcha ng mga sundalong patungo sa kamatayan. Hindi po sila patungo sa pagliliwaliw, hindi po sila patungo sa kaginawahan, patungo po sila sa kamatayan. Nagmamarcha patungo sa kamatayan. Anong awit? Sa badandulo po ng Lupang Hinirang, napakaganda po ng linya. Ano sabi doon? Buhay ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagmay ng aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Tama po? Napakaganda po ng linya na yun. Ito po yung puso ng mga makabayan. Kung wala pong ganitong puso yung mga nauna sa atin, yung mga ninuno, mga bayani natin, tayo po yung mga alipin pa rin ngayon. Kaya may utang tayo sa ating bansa at dun sa mga nauna sa atin. Hindi ba? Kaya pinasasalamatan natin sila, minamahal natin yung bansa natin, iginagalang natin yung ating watawat. Tama po? Dahil meron tayong habang buhay na utang sa bansang Pilipinas. Kasi tayo po'y nabubuhay bilang Pilipino. Ngayon, pag-usapan po natin yung pagiging Kristiyano. Bilang Kristiyano, meron tayong walang hanggang utang sa Panginoong Jesus. Dahil kung hindi sa kamatayan niya, kung hindi sa dugo niya, tayo po'y mga taga-impyerno pa rin hanggang ngayon.
Mga panggatong po tayo sa impyerno. Pero kinuha niya tayo. At inilipat tayo sa kanyang kaharian doon sa langit. Kaya bilang mga naligtas, mayroon po tayong malaking utang sa Panginoon. Buong buhay at habang panahong pagkakautang po yan sa Panginoon. Kaya yung biyaya po ng Panginoon ay dapat na sinusuklian natin sa pamamagitan po ng pamumuhay para sa Kanya. Di ba? Pamumuhay para sa Kanya. Kung wala po yan, hindi po magiging kalugod-lugod yung buhay natin sa Panginoon. Meron po tayong titingnan, nasa Roma naman na tayo. Tingnan po natin sa chapter 8, verse 17. Basahin po natin ang verse 17, sabay-sabay. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Sigurado na po tayong pupunta sa langit. Tama po? Meron tayong, grabe o, tinan niyo sa verse 17, kung mga anak ay mga anak ng Diyos. Anong sabi diyan? Tayo'y tagapagmana. Anong klaseng tagapagmana? Tagapagmana ng Diyos. Kung ano ang sa Diyos, yun din ay sa atin. Yung langit po'y sa atin. Anong sabi din dito? At mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Anak, tagapagmana ng Diyos, tagapagmana na kasama ni Kristo. Pero meron po pakiusap dito sa atin. Sabi diyan, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Sigurado na tayong pupunta sa langit. Pero yung kaluwalhatian, ibang usapan po yan. Magkakaiba yan. Hindi ho po pwede na yung isang Kristiyano na pagkatapos na ligtas ay nabuhay ng makasarili. Na sarili lang ang inisip, lupa, sanlibutan lang ang inibig, tapos namatay, tapos yung kaluwalhatian niya ay kapareho sa kaluwalhatian ni Apostol Pablo. Sa palagay ninyo, patas yun? Hindi. Hindi dapat ganon. Dito sa mundo, unfair ang mundo. Pero yung Panginoon, siya'y patas. Ibibigay niya kung ano yung nararapat na kaluwalhatian. Hindi ba? Si Pablo, nabuhay para sa Panginoon, namatay para sa Panginoon. Hindi siya yung kaluwalhatian natin, kung ganito yung pamumuhay lang natin ngayon, ay hindi po magiging kapantay sa kaluwalhatian ni Pablo yan. Hindi ba? Kaya ang tanong ay, tayo ba ay nagtitiis na ano? Okay. Sa buhay Kristiyano po natin, mahirap po yung buhay Kristiyano. Yung mabuhay para sa Panginoon, dapat kasama ng Panginoon. Pero mahirap po yan. Kaya may pagtitiis. Hindi ba? Ano sabi dito? Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya. Importante po yung kasama ng Panginoon. Baka nagtitiis ka, pero hindi naman kasama ng Panginoon kasi hindi para sa Panginoon. Hindi ba? Dapat kasama ng Panginoon para sa Panginoon. Kaya yung pamumuhay para sa Panginoon, dapat kasama niya. Kasama niya. Kaya anong sabi ni Jesus pagkatapos tayo maligtas? Juan chapter 15 verse 3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Malinis na o marumi pa? May kasalanan pa o wala na? Makakapasok ba sa langit? Sigurado ba talaga? O ano ngayon ang dapat natin gawin? Tingnan natin sa Juan chapter 15. Tingnan po natin yung verse 4. Basahin po natin verse 4, sabay-sabay. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Para tayo makapamuhay para sa Panginoon, ano pong susi? Dapat tayong manatili sa Panginoon. Common sense, tama po? Hindi tayo makakapamuhay para sa Panginoon kung hindi tayo nananatili sa Kanya. Tama po ba? Sabi nung iba, gusto ko naman mabuhay para sa Panginoon. Ayaw magbasa ng Biblia, ayaw manalangin, ayaw dumalo ng fellowship, wala pag Bible seminar, wala pag ka-retreat. Imposible po yun. Hindi siya makakapamuhay para sa Panginoon. Kailangan kasama ng Panginoon. Lumalakad na kasama ng Diyos. Sabi diyan, kayo'y manatili sa akin. Saan daw tayo dapat manatili? Hindi kay pastor, ha? Saan po? Sa Panginoon. Sa Panginoon. So ito pong taong 2023, marami pong naligtas, di ba? Even dito sa Castillos Church. Marami po sa inyo dito ay naligtas ngayong taong 2023. Naligtas po kayo sa pamamagitan po ng mga kapatid na nabubuhay para sa Panginoon. Di ba? Ngayon,
pagkatapos na maligtas, dapat po kayong manatili dito sa church. Yung mga naligtas ng mga unang bahagi ng 2023, nandito pa rin siguro. Pero yung ibang kasama ninyo, wala na rin ano. Bakit? Hindi nila naintindihan yung buhay pagkatapos maligtas. Kung tunay tayong naligtas, dapat tayong manatili sa Panginoon. Kasi tayo po, anong tawag po sa atin? Tayo po mga mananampalataya, di ba? Meron pang isang term sa mananampalataya. Ano po yun? Kristiyano. Tayo po ay mga tao ni Kristo. Kristiyano tayo di ba? Ang Kristiyano ay dapat na kay Kristo. Yung Kristiyanong nasa sanlibutan, hindi bagay. Hindi bagay. Para kang isda na wala sa tubig. Para kang isda naglalakad sa disyerto. Hindi bagay. Hindi ba? Pero yung Kristiyano po dapat nananatili kay Kristo. Dahil yun po yung buhay natin. Ang buhay natin ay na kay Kristo. Ngayon, paano tayo makakapanatili kay Kristo? Yan. Dito po sa Juan chapter 15, ipinaliwanag po sa atin ng mas maliwanag. Sabi sa verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay, verse 7, Verse 7, basahin natin, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Kaya una po, kung tayo'y nananatili kay Jesus, ano po yung dapat na unang mangyari? Yung kanyang salita dapat nananatili sa atin. Alam niyo po, hindi kayo makakapamuhay para sa Panginoon kung yung salita ng Panginoon na hindi nananatili po sa inyo. Imposible po yan. Kuha niyo po? Parang sa Pilipinas, di ba? Tayo mga Pilipino, may kasabihan. Sabi ng ating pambansang bayani na yung hindi daw marunong magmahal sa sariling wika, masahol pa daw sa mabaho at bilasang. Yung mabaho at bilasang isda, okay lang yung isda, di ba? Pero mabaho na bilasa pa. May magagawa ba tayo doon? Wala, di ba? Hindi natin yung pwedeng kainin. So hindi maganda, hindi ka nais-nais sa madaling salita. Yung Pilipinong hindi marunong magmahal sa wikang Pilipino ay hindi ka nais-nais. Problema lang, nagkaroon tayo ng utak kolonyal Di ba? Meron tayong colonial mentality. Mas minamahal natin yung wika ng iba. Kaya hindi na natin alam yung mga sinaunang salitang Tagalog. Tama po? Kaya ngayon, pag nagsalita ka ng proper, yung tamang Tagalog, yung mga kabataan ngayon, hindi nila maiintindihan. Pero yung mga salitang banyaga, di ba? Yung English, Japanese, Korean, alam ng mga kabataan ngayon. So, hindi po yan kanais-nais. Alam niyo po yung mga maunlad na bansa, yung mga mamamayan nila, umiibig sa wika nila. Di ba? Yung Japan, yung Korea, yung China. Hindi nila inibig yung wikang banyaga. Ay, kolonyal lang talaga tayo Okay? Anyway, sa pisikal yan, sa pisikal. Kaya yung Kristiyano tayo, anong wika natin? Ito yung wika natin. Salita ng Diyos ang wika natin. Dahil mga anak tayo ng Diyos. Tama po. Ang anak ng Diyos, yung wika natin ay salita ng Diyos. Kaya dapat mahal po natin ito. Minamahal niyo po ba ito? Hindi makasagot yung walang dalang Bible. Okay lang, yung mga bagong na-save, syempre wala pang Bible, di ba? So mag-ipon po kayo ng pambili. Tapos kinakailangan po kayo magpundar ng sarili po ninyong Biblia. Tingnan natin, Awit 119, verse 140. Awit 119, verse 140. Basahin po natin ng sabay. Totoong dalisay ang salita mo, kaya't iniibig ito ng lingkod mo. Yung mga taong nabubuhay para sa Panginoon, meron silang isang katangian, mahal talaga nila yung salita ng Diyos. Kaya meron silang dalang Biblia, nag-aaral o kaya sa trabaho, may dalang Biblia, hindi ba? Nagabasa ng Biblia sa umaga, nagasa ulo ng mga talata. Yes. Ito yung mga nagnanais mabuhay para sa Panginoon. So kaya kailangan manatili po sa atin yung Biblia. Yung iba naman bumili ng Biblia, pero yung Biblia, perming nakasarado. Tapos pagdating sa church, doon lang mabubuklat. Pag uwi sa bahay, yung Biblia, anong gagawin? Ilalagay sa isang lalagyan. Tapos, see you next Sunday. Hindi po ganon. Okay? Dapat po yung salita ng Diyos, hindi siya manatiling nakasulat lang sa mga pahina ng Biblia. Dapat po yung salita ng Diyos ay maisulat sa buhay po natin. Sa ganun po mananatili yung salita ng Diyos sa atin. So para dito, anong ginagawa po natin? Ngayon, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi ba?
Kapag nakikinig po tayo ng sermon, hindi po tayo nakikinig sa salita ng tao. Pag ganito po yung kaisipan po natin, yung salita ng Diyos ay hindi may susulat sa buhay natin. Kasi ganito yung kaisipan natin eh. Nandito yung sermon, nandito yung Biblia, nandoon sa harapan yung nangangaral ng sermon, tapos yung Diyos nandoon sa malayo. Pag ganun po yung isip natin, hindi mababago yung buhay natin. Kasi hindi may susulat, hindi maiingatan yung salita ng Diyos sa puso natin. Kapag tayo po nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig tayo sa Diyos. Hindi ba? Meron lang talagang kasangkapan yung Diyos. May mga tao lang na ginagamit yung Diyos. Pero yung mensahe po ay galing sa Diyos para po sa inyo. Sabi sa Juan chapter 1 verse 1, at ang salita ay Diyos. Pag nagbuklat ka ng Biblia, nakinig ka ng sermon, yes, nasa harapan po tayo ng Diyos. Okay? Ngayong sermon, dapat tayo nakikinig ng mabuti. Dapat bukas po yung tainga natin kapag nakikinig po tayo ng sermon. Okay? Mamaya po may fellowship. May chance kayong mag-share ng testimony. Mamaya tayo magsalita. Ngayon dapat tayo makinig. Minsan, during sermon, nagsasalita. Pero pag fellowship na naituro, oh brother, ikaw na po, ay, pass. Pag oras ng magsalita, doon tayo tumatahimik. Pero pag oras ng makinig, doon tayo maingay. Ay, di ba? Mali. Okay? Ngayon po yung oras ng pakikinig. Ano pong kailangan natin ngayon? Bukas na tainga. Sabi po sa mga awit, 78 verse 1, O bayan ko, sa aking turo ay makinig. Dapat daw makinig tayo sa salita, sa turo ng Panginoon. Hindi ba? Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng ilang tenga? 2. Ilang bibig? O 1. Anong ibig sabihin? Anong mas gusto ng Diyos? Makinig o magsalita? Makinig. Eto pa, yung bibig natin pwedeng isara. Tama po? Yung tenga po ninyo, kaya nyong isara? Patingin daw? Ay, tenga ninyo, natutuping ganon? Hindi, di ba? Ibig sabihin, ipinagkait ng Diyos sa atin yung natural na kakayahang takpan, isarado yung tainga natin. Actually, kahit takpan mong ganyan yan, makakarinig ka pa rin eh. Hindi ba? Ipinagkait ng Diyos yan. Pero yung bibig natin, binigyan tayo ng Diyos ng paraan para maisara yan. So, ano dapat yung gagawin natin? Dapat mabilis tayo sa pakikinig, tapos mabagal po tayo sa pagsasalita. Nais po ng Diyos, makinig tayo sa Kanyang salita. Sabi dun sa Kawikaan, chapter 16, sa verse 20, siyang nakikinig sa salita ay uunlad. Anong ibig sabihin ng uunlad? Hindi naman po ibig sabihin, automatic, yayaman ka na. Hindi ho. Ibig sabihin ng uunlad, sa buhay Kristiyano mo magiging maunlad, yung evangelism mo ay maunlad, yung mga bunga mo ay maunlad, yung ministry mo maunlad, spiritually maunlad. Anong susi? Nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga po yung pakikinig. Ano po? Napakahalaga po ng pakikinig. Hindi natin pwedeng baliwalain yung mga schedule natin ng pakikinig. Kasi minsan lang ito sa isang linggo. Tama po ba? Alam niyo yung pagbabasa ng Biblia, pwede kayong magbasa araw-araw, mayat-maya, oras-oras. Pero yung pakikinig ng salita ng Diyos, ganito po yan kapag araw ng Panginoon ginagawa natin. Di ba? So dapat tayong makinig, okay? And then yung salita ng Diyos, pag pumasok sa ating tainga, dapat po yung maitatak sa ating puso. Tapos syempre, dapat din tayong magbasa ng Biblia. Hindi naman pwedeng puro na lang pakinig. Yung ibang mga Kristiyano, inasa na lang sa pakikinig ng Sunday sermon, yung kanilang Christian life, yung supply ng words of God. Mali. Dapat tayong magbasa rin ng Biblia. Sabi dun sa Isaiah 34:16, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Di ba? Saliksikin at basahin. Anong ibig sabihin? Inaaral natin yung Biblia. So pagkatapos natin makinig ng sermon, binabasa natin yung notes natin, di ba? And then chine-check natin sa Biblia kung tama talaga yung nailista nating notes. And then pinag-iisipan natin ng mabuti. Minimemorize din natin yung Biblia. Nasaan po yung memory verse? Yung ibang memory verse nasa church news. Pero yung ibang memory verse nandito na. O, dapat nandito po yun, sa ulado. Okay? Pagkatapos pong sauluhin, okay? Dapat po yan ay bumababa sa ating puso. Diyan papasok po yung pagbubulay-bulay, yung malalim na pag-iisip. Minsan kapag nakinig tayo ng sermon, may himutok tayo, di ba? Ganito po yung himutok natin. Panginoon, tama naman po yung sermon. Pero ito po kasi yung kalagayan ko. Napakahirap. Ibig sabihin, hindi ko talaga masusunod yan, Lord. So, mali po yung ganong klase ng pakikipag-usap sa Panginoon. Meron tayong kanya-kanyang sitwasyon. Okay? May mga salita, may mga mensahe na madaling sundin. Depende sa kalagayan.
Pero meron din talagang mga mensaheng mahirap sundin. Anong ibig sabihin nun? Pag mahirap sundin, suko na kagad. Kapag madaling sundin, hindi mo na kailangan mag-isip ng malalim. Sumunod ka na kagad, hindi ba? Pero kapag mahirap sundin, dun mo kailangan mag-isip ng malalim. Dun po papasok yung meditation. Pinagbubulay-bulayan mo. Sa kalagayan ko ngayon, paano ko i-apply yung words of God? Hindi ba? Example sa mga kabataan, paano yung mga college may klase ng gabi, Wednesday ng gabi? Tama po? Ano, ibig sabihin ba nun, hindi na makikinig ng Wednesday sermon? Kailangan niyang magbulay-bulay, hindi ba? Paano ko makakapakinig ng Wednesday sermon? Kaya pag nagsimula na yung ROTC, kaya yung mga college, hindi kayo makaka-attend ng Sunday sermon ng umaga, ng Lord's Day sermon. Bakit? Yung ROTC, linggo ng umaga yan. May ROTC ba na hindi linggo? Nung college po ako, linggo po ng umaga yung ROTC. Tirik na araw, alas 10, nagdi-drill kami doon sa Putikan. Kaya kapag nabalik po yun, yung mga college, lalo na yung mga brothers, magiging mahirap po yung pag-attend ng Lord's Day sermon. Ibig sabihin ba nun, i-give up na natin yung Lord's Day sermon? Kapag palagi tayong may overtime, ibig sabihin ba nun, i-give up na natin yung fellowship? Diyan papasok yung meditation. Kasi ayaw nating i-give up yung mga bagay na mahalaga sa Panginoon. Kasi gusto nating mabuhay para sa Kanya. Kung gusto, maraming. Kung ayaw, maraming. Okay, di ba doon tayo? Kung gusto mo mabuhay para sa Panginoon, maraming dahilan para wag mong gawin. Pero hahanap ka ng paraan. Tama po? Doon napasok yung meditation. Kapag hindi mo makuha sa sarili mong meditation, with prayer sa Diyos. Pag hindi mo pa rin makuha yung sagot, with counseling sa ating pastor, evangelist, or sa mga leaders po natin. Hindi ba? Hindi mo pwedeng give up na porket mahirap. Kasi yung hirap, hindi po nawawala yan. Pirming naririyan yan. May hadlang talaga sa Christian life natin. Kasi buhay si Satanas. Alam niyo po, kung walang hadlang sa Christian life, o di sana apaw-apaw na tayo ngayon dito. Hindi ba? May hadlang. Pero hindi ibig sabihin nun, magpapadala tayo. Hindi ba? Gagawin pa rin natin yung dapat gawin. So, yung salita po ng Diyos napaka-importante na hindi pinababayaan. Dapat yung words of God ay huwag nating pabayaan at dapat yan nananatili sa atin. So, makinig, magbasa, magsaulo, then magbulay-bulay. Okay? Tapos sa huli, saan po tayo pupunta? Pagsunod. Ngayon po ay December 10. Alam niyo po kung anong meron sa December 10? Ano po meron sa December 10? Kawikaan 10. Nagbasa po ng Kawikaan chapter 10. Tignan po natin sa Biblia natin, Kawikaan chapter 10. Verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kawikaan, chapter 10, verse 8. Basahin natin. Ang pantas sa puso ay susunod sa mga kautusan, ngunit ang madaldal na hangal ay mabubuwan. Yung gustong sumunod, ano pong reaksyon nila pag nakinig ng sermon? Ay, tama talaga. Dapat talaga gawin natin yan. Pero yung iba ayaw sumunod. Ano nangyayari? Ang daldal, ang ingay. Hindi, sinasabi lang yan ni pastor kasi hindi niya naintindihan yung kalagayan ko. Taga-Olonga po yan eh. Di ba? Minsan sa counseling, nakakalungkot po mayroong ganyan nangyayari. Magpapa-counseling, pinayuhan, ganito yung gagawin. Ang sagot ba naman ay, opo, sige po. Pero pag alis, merong mga members, nagre-report sa pastor. Sabi ng members na nag-report, Pastor, di ba na-counseling mo yun? Bakit po ganun? Puro reklamo po yung sinasabi. Sabi niya, yung payo mo daw ay hindi tugma sa kanya. Kasi hindi mo daw naiintindihan yung sitwasyon niya. Alam niyo po, di ba, lumalapit tayo sa doktor kapag mayroon tayong karamdaman. Kunyari, may sakit ka sa atay, di ba? Lalapit ka ngayon sa doktor, pa-check up ka, di ba? May papayuhan ka ng doktor kung anong dapat mong gawin, anong dapat ingatan, anong dapat inumin, anong dapat hindi kainin at inumin, di ba? Pwede mo bang sabihin sa doktor, Dok, nasasabi mo lang yan kasi wala ka sa kalagayan ko, wala kang sakit sa atay. Pwede ba yun? Yung doktor ba, para makapagbigay ng payo sa iyo, kailangan muna siyang magkasakit sa atay? Hindi.
Hindi, pero inaral niya yan. Hindi ba? Inaral niya yan. Subok yung kaalaman niya. Same. Kapag binigyan po tayo ng payo, hindi natin pwedeng sabihin na, nasabi lang nila yan kasi wala naman sila sa kalagayan ko. Hindi po. Yung mga counselor po natin at mga minister natin, hindi nila kinakailangan na danasin yung dinadanas po ninyong hirap ng detalyado para lang makapagbigay ng payo sa inyo. Anyway, yung Diyos po, inaalaw sa amin na dumaan sa maraming kahirapan para maintindihan po namin yung kalagayan ng mga brothers and sisters. Okay po? Pero may mga sitwasyon po talaga na nagre-reklamo yung ibang mga brothers and sisters, ayaw nila sumunod. Kasi hindi naman daw naiintindihan nung nangangaral yung kalagayan nila. So totoo lang, hindi ko po kayo kilala lahat. Wala po akong alam sa buhay ninyo. Hindi ba? Hindi wala pong CCTV yung church natin na in-install sa bahay po ninyo. So, hindi po namin alam yung nangyayari sa buhay po ninyo. Pero alam po ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Na lahat na nangyayari sa buhay natin ay alam ng Diyos? Na dahil mahal ka ng Diyos, inaalam niya yung lahat na nangyayari sa iyo para tulungan ka, para alalayan ka. Hindi ba? Para ituwid kung may pagkakamali. Ngayon, kapag sinabihan tayo ng mga salita na makapagtutuwid sa atin, makapagpapalakas sa atin, anong sabi sa verse 10? Sa verse 8? Maging pantas. Anong ibig sabihin po ng pantas? Matalino. Di ba? Yung matalino, sumusunod. Yung hangal, nagre-reklamo. Ang ingay niyan. Tapos, makikipag-ingayan siya. Doon sa mga ayaw din sumunod na iba pa, naku, mag-uumpo ka na, dalawa na sila. Sabihin nung isa, oo nga. Hindi naman talaga dapat ganun eh. Oo, sabi lang nila yan. Tapos meron pang uumpok na isa, palagay ko may nagsusumbong sa atin kay pastor eh. Palagay ko may naglalaglag sa atin. Sino ba yung kasama natin palagi? Chinucho tayo. So, aalisin na po natin yung ganong klase ng kaisipan. Tama po? Naniniwala tayo na mahal tayo ng Diyos, kaya itinutuwid tayo ng Diyos. Abay, kabahan ka kung wala nang pagtutuwid. Di ba? Kung hindi ka na sinasaway, hindi ka na naitutuwid, dun ka kabahan. Kasi sabi po doon sa Hebreo chapter 12, sinasaway po, dinidisiplina, itinutuwid. Yung mga minamahal na anak, liban na lang kung anak ka sa labas. Nasa labas ka pa, wala ka pa sa loob. Nasa loob ka ng Castilleos Church, pero sa pamilya ng Diyos, nasa labas ka pa rin. Pero kung tunay kang ligtas, syempre, tutuwid tayo ng Diyos. Di ba? Kaya tatanggapin po natin yung mga encouragement, yung pagpapalakas, ganun din yung mga pagtutuwid. Kasi aminado man tayo, kayo po ba'y perfecto na? Hindi pa. O aminado naman tayo, di ba? Kaya nga kailangan tayong maituwid. Kasi minsan bumabaloktot tayo. Na kailangan tayong ituwid para makapamuhay ng matuwid para sa Panginoon. So anong dapat ang puso natin? Pusong masunurin. Kaya nga nasa church tayo. Nandito po tayo sa church para alamin yung mga bagay na dapat nating sundin. Ang Christian life po ay hindi pamumuhay ayon sa gusto ko. Ang Christian life ay pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga iniwanan tayo ni Jesus ng halimbawa. Nung gabi bago siya dakpin, bago siya mamatay. Hindi ba? Nanalangin siya ng taimtim. Anong sabi niya? Hindi ang ayon sa nais ko, kundi ang ayon sa nais mo. Kaya meron tayong kalooban. Pero pag nag-conflict po yan sa kautusan ng Diyos, mangingibabaw po yung kautusan ng Diyos. Susunod po tayo, hindi ba? Bakit tayo susunod? Kasi gusto nating mabuhay para sa Kanya. Yung pagsuway, nag-uugat po yan dun sa pagnanais na mabuhay para sa sarili. Kaya ano nangyayari? Pinangingibabaw yung sariling opinyon, sariling ideya, sariling pangarap, hindi ba? Yung sariling sitwasyon. Hindi na natin kinukonsider yung makapagpapasaya sa Panginoon. Kaya kung gusto mo mabuhay para sa sarili mo, mahirap sumunod sa salita ng Diyos. Kung gusto mo mabuhay para sa sarili mo, makakahanap ka ng maraming dahilan para mabuhay para sa sarili mo. Pero kung nais mo mabuhay para sa Panginoon, susunod po tayo sa Panginoon. Hindi ba? Balikan po natin sa Juan chapter 15. Juan chapter 15. Tingnan po natin yung verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay, verse 9. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. So una, dapat yung salita ng Panginoon manatili sa atin. Okay po? Pangalawa, dapat ako manatili sa pag-ibig ng Panginoon. Saan tayo dapat manatili? Sa pag-ibig ng Panginoon.
Kapag hindi ka mananatili sa pag-ibig ng Panginoon, hindi ka makakapamuhay para sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Mahirap mabuhay para sa Panginoon. Mahirap po. Maubusan ka ng lakas. Minsan manlulupay-pay ka. Kailangan mo nang magtutulak sa'yo. Sino magtutulak sa'yo? Sa 2 Korinto chapter 5 verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Yung pag-ibig ni Kristo, kung nananatili ka sa pag-ibig ni Kristo, yan ang magtutulak sa iyo na magpatuloy na mabuhay para sa Kanya sa kabila ng maraming kahirapan. Brothers and sisters, nananatili po ba kayo sa pag-ibig ni Kristo? Yes, nandyan kayo sa upuan ninyo, di ba? Nasa registered members kayo ng Castillejos Church. Nasa Lord's Day sermon attendance po kayo. Pero nananatili po ba tayo sa pag-ibig ng Panginoon? Dapat nating siyasatin yung sarili natin. Di ba? Kaya unang tanong, mahal mo ba yung Panginoon? Nako, gininto ang utos po. Unang gininto ang utos, sabi sa Mateo chapter 22 verse 37, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Kailangan po nating ibigin yung Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Inibig po tayo ng Panginoon ng ganon. Inibig tayo ng Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at pag-iisip. Hanggang ngayon, tayo po ang iniisip ng Panginoon. Hindi ba? Hanggang ngayon, binabantayan tayo, pinoprotektahan tayo, inaalagaan tayo, sinusustentuhan tayo ng Panginoon ngayon, hanggang ngayon, kahit na hindi naman maayos yung Christian life natin. Maayos po ba yung Christian life nyo? Ang hirap sabihin, di ba? Mahirap pong sabihin. Pero nag-almusal po kayo kanina. Magkatanghalian kayo mamaya. Ano pong ulam ngayon? Wala? Kanin lang ngayon, kanin lang. May ulam, di ba? May lunch. O, kita nyo, garantisado na yung lunch ninyo. Kahit na hindi tayo nakakapamuhay ng maayos para sa Panginoon, pinapakain tayo ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Minamahal niya tayo. Hanggang ngayon. Iniibig tayo ng Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at pag-iisip. Kaya dapat din natin siyang ibigin ng ganon. Di ba? Dapat binabalik natin yung biyaya. Return the favor. Okay? So, ibigin natin yung Panginoon. Ibig sabihin, sa ating puso, sa ating isip, ang laman ay Panginoon. Okay? Bago tayo naligtas, anong laman ng puso at isip natin? Pera, pagkain, at pamilya. Pero ngayon, bilang mga naligtas, merong isang P na laman ng puso natin. Dati 3 P. Ngayon isang P. Ano yung isang P na yon? Panginoon. Hindi ba? At kung nasa puso natin yung isang P, yung Panginoon, ibibigay niya sa atin yung 3 P na inaalala natin. Yung pera, pagkain at pamilya. Siyang bahala dyan. Hawak niya yan eh. Siyang lumikha ng lahat ng ito eh. Hindi ba? Kaya niyang kilusin yung buong mundo para bigyan tayo ng pabor. Ano lang ang dapat nating unahin? Panginoon. Kaya sa Mateo chapter 6 verse 33, unahin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang mga bagay na ito, yung ating kakainin, iinumin at isusot, ay pawang idaragdag na lang sa inyo. Idaragdag na lang po yan. Additional na lang po yan. Ibig sabihin, maliliit na bagay yan na Diyos na yung bahala. Uunahin lang natin siya. Iibigin natin yung Panginoon. Mahal po ba ninyo yung Panginoon? Talaga? Mahal niyo yung Panginoon? Dahil meron tayong hymno, hindi ko alam anong page yun. I love you, Lord, and I lift my voice. Di ba? Ang daling awitin, di ba? Ang daling inguso, pero kumusta po sa puso? Yan, dapat nasa puso po yan. Dapat isa puso po natin yan. Mahal natin yung Panginoon. Mahal natin yung Panginoon. Tama po? Pero sabi po dun sa awit 97 verse 10, kung talagang mahal natin yung Panginoon, meron po doong isang palatandaan na hinihingi yung Diyos. Sabi doon, kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasalanan, yung kasamaan. Kung mahal natin yung Panginoon, ayaw natin sa kasalanan. Tanungin ko po kayo, sabi ninyo mahal ninyo yung Panginoon, pero mahal din ba ninyo yung kasalanan? Lord, mahal naman kita. Kaya lang mahal ko din to. Pwede ba yun? Tawag doon sa lawahan. Di ba? Taksil. Mapakiapid. Dapat Panginoon lang yung iniibig natin, ayaw na natin sa kasalanan. Kasi isipin niyo yung kasalanan ang dahilan kung bakit namatay siya. Hindi natin ito pwedeng sabihin, mahal natin yung Panginoon, tapos mahal din natin yung dahilan ng kamatayan niya. Hindi. Dapat natin kamuhian yung kasalanan.
Kaya kapag nagkasala tayo, ang bigat sa loob, hindi ba? Dati yung magalit, normal lang sa atin yun. Tama po? Dati yung magalit, normal lang. Pero habang lumalago tayo sa pananampalataya, yung ultimo yung mainis. Nagiging malaking kabigatan, nagiging malaking sama ng loob sa atin. Nagalit ako, hindi ako dapat nagalit. Nagsalita ako, nakapagmura ako, nakapagsinungaling ako, nagnasa ako. Di ba? Yung mga ganitong klase ng damdamin, kahit wala kang ginawang mali, nasa loob mo lang naman yan. Pero nagiging mabigat po para sa atin dahil mahal natin ang Panginoon. Kaya kung nagkakasala ka ng malaya at hindi ka nakakaramdam ng remorse, teka lang, baka yung pag-ibig sa Panginoon ay wala sa ayos. Okay? Dapat mahal natin yung Panginoon, higit sa lahat. Higit sa lahat. Pag mahal natin yung Panginoon, meron tayong lakas na magpatuloy, mabuhay para sa Kanya. At kung mahal din natin yung Panginoon, syempre, dapat mahal din natin yung brothers and sisters. Hindi ba? Sabi doon sa Juan chapter 13, na binigyan tayo ng Panginoong Hesus ng bagong utos. Na kung paanong minahal niya tayo, gayon din naman, magmahalan tayo sa isa't isa. Kaya ito ay bagong utos. Kasi doon sa lumang utos, ibigin mo ang iyong sarili gaya ng iyong kapwa. Kung gaano mo kamahal yung kapwa mo, dapat ganoon din yung sarili mo. Meaning, kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo, dapat wag mo rin gagawin sa iba. Pero ngayon, iba. Bagong utos, kung paano tayong inibig ng Panginoon, dapat din nating ibigin yung isa't isa. Iniibig po ba natin yung isa't isa? May pag-ibig po ba kayo sa isa't isa? Talaga? So, hindi po, hindi natin maiiwasan na habang dumadami po yung mga brothers and sisters sa loob ng church natin, hindi natin maiiwasan na magkakaroon ng miyembro na kinaayaw-ayawan mo. Sabi nung isang sister, ba't kasi in-evangelize mo pa yan, sister? Ang sama ng ugali niyan. Naligtas. Tapos nananatili sa church. Kaya sabi nung sister, meron siyang himutok. Hindi na muna ako mag-a-attend sa church. Saka na lang ako babalik pag wala na siya. Kaya ang prayer niya, sana mawala siya sa church. May nakarelate po? Minsan may ganon, di ba? Pero hindi po tama. Inibig tayo ng Panginoon. And even ngayon, nagkakasala pa tayo. Tapos hindi pa tayo tapos magkasala. Pero iniibig pa rin tayo ng Panginoon. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Hindi ba? So dapat ganon din po. Kung paano tayong inibig ng Panginoon, ibigin natin yung isa't isa. Ibig sabihin, kung meron man tayong naging mga pagkakamali laban sa isa't isa, lalo na nung pare-pareho pa tayong hindi ligtas, kailangan na natin kalimutan yun. Okay po? Tandaan po natin na kung yung isang tao ay naligtas, siya ay bagong nilalang. Hindi na siya yung kaaway mo dati. Tama po? Alam niyo po, mahirap lalo na kung magkakapitbahay lang kayo. Tapos pare-pareho kayo naligtas. Tapos magkakamag-anak pa. Naku po! Alam niyo po sa loob ng church, isa sa pinakamalaking dilema talaga. Yung mga magkakalugar na magkakamag-anak, syempre, nung mga hindi pa ligtas yan, pare-parehong gumagawa ng hindi maganda laban sa isa't isa, di ba? Diyan chismisan, siraan, inggitan, naku po! Ganyan. Pero bilang mga naligtas, tayo po yung mga bagong nilalang. Hindi ba? Ibig sabihin, kalimutan na po natin yung nangyari noon. Tinitingnan po natin yung bagong nilalang, yung bagong tao, yung may larawan ni Kristo, yung Kristiyano. Titingnan po natin siya bilang Kristiyano. Hindi nakaaway mo dati. Okay? Opo, Kristiyano siya, pero ex-kaaway. Hindi ganon. Okay? Mababago po yun. Magkakapatid tayo. Okay po? Dapat may pag-ibig po tayo sa isa't isa. May pag-ibig po ba sa isa't isa? Meron kung tunay tayong ligtas. Pero si Satan, salbahi yan, lalagyan niya tayo ng kaisipan. Oo, lalapit-lapit sa'yo. Huwag ka magtiwala dyan. Loko yan. Tandaan mo yung ginawa niyan sa'yo noon. Di ba? So, ganun yun. Lalagyan tayo ng ganung kaisipan. Pero every time na papasok sa atin yung ganung kaisipan, gagamitin po natin yung paraan ni Jesus. Ano po yung paraan ni Jesus nung siya tinukso ni Satan? Nasusulat din naman. Di ba? Gagamitin po natin yung Biblia. Nasusulat din naman. Sabi ni Jesus, dapat ko siyang mahalin kung paano minahal ako ni Jesus. Kaya Satanas, umalis ka sa isip ko. Dapat po meron tayong ganung klase ng kaisipan. And then, dapat mahal din po natin yung mga ligaw na kaluluwa.
May pag-ibig po ba tayo sa mga ligaw na kaluluwa? Balikan na natin yung example kanina. Di ba? Itong ligaw na kaluluwa na to, sabi ni Jesus, dapat itong maligtas eh. Kaya lang, sama talaga ng ugali nito eh. Palagay ko, pag ito naligtas, manggugulo lang to sa church. Minsan may ganun, di ba? Nag-iisip tayo ng ganun. Meron talagang mga hindi talaga maganda yung pag-uugali, yung pagkatao. Pero dahil ba doon, ipagkakait natin sa Kanya yung Ebanghelyo, si Jesus namatay din para sa Kanya? Hindi, di ba? Hindi. Ano sabi niyo sa unang Juan, chapter 2, verse 2? Si Jesus ay namatay din naman, hindi lang para sa ating mga kasalanan, kundi para sa mga kasalanan ng buong sanlibutan. Namatay siya para sa lahat. Kaya hindi tayo dapat namimili ng ine-evangelize. Tayong mga Pilipino, anyway, bilang tao, nagtatanim tayo ng sama ng loob. Hanggat may nakatanim pong sama ng loob dito, yan yung magiging limitasyon ng ating evangelism. Alisin po ninyo yan. Okay? Magkaroon tayo ng bagong pananaw. Binigyan tayo ng Diyos ng bagong puso. Sa bagong puso na yan, kaya nating umibig maski sa kaaway. Kaya nga inuutosan tayo ng Panginoon, ibigin yung kaaway. Kasi kung hindi natin kayang ibigin yung kaaway, anong pinagkaiba natin sa mga hindi ligtas? Anong pinagkaiba natin sa mga sanggano? Sa mga miyembro ng sindikato? Diba iniibig din naman nila yung umiibig sa kanila. Pero Kristiyano tayo. Mas mataas yung pamantayan natin ng salitang pag-ibig. Yung pag-ibig natin ay ayon sa pag-ibig sa akin ng Panginoon. Inibig niya ako kahit wala akong nagawang mabuti sa Kanya. Puro lang kasamaan yung ginawa natin sa Kanya. Pero inibig niya tayo. Kaya yung mga tao rin na walang ginawang mabuti sa atin, kundi puro lang din kasamaan noon, iibigin din po natin sila. Tandaan natin, ang sabi ni Jesus, kung paano niya tayong minahal. Hindi ba? Kung paano niya tayong minahal. Alalahanin mo kung ano kang klase noon, ikaw ay makasalanan din. Wala tayong pwedeng ipagmapuri na naging mas mabuting tao tayo kumpara sa iba. Hindi, pare-pareho lang tayong makasalanan. Pero minahal tayo ni Jesus. At yung mga tao sa paligid natin na ayaw natin, mahal sila ni Jesus. Hindi ho ba? Tama po ba? Sa paligid po natin, may mga taong ayaw natin. So it's about time na mabago po yung puso natin. Ngayon, papasok na naman tayo sa meditation dito. Mahirap gawin, di ba? Paano ko po yun magagawa? Hindi mabura-bura sa isip ko yung lahat ng sinabi niya, yung lahat ng ginawa niya. Di ba? Kaya ipagpipray mo yan, i-meditate mo yan, paano ko siya evangelize nang nakangiti kahit gusto ko na siyang tirisin. Totoo po, hindi natin kontrolado yung puso natin. Nandiyan yung mga masasamang damdamin, tama? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo mangangaral ng ebanghelyo doon sa mga taong ayaw natin. So mag-pray tayo, Panginoon. Bigyan mo ko ng bagong puso, bigyan mo ko ng lakas para dalhin yung ebanghelyo sa kanila. Sila'y patungo sa kapahamakan, hindi ba? Dapat natin silang dalhin sa Panginoon. Kaya nga, sa Kawikaan, chapter 24, dun sa verse 11, kinakailangan natin silang pigilan mula sa kamatayan, mula patungo dun sa katayan. Dapat natin silang pigilan at dapat natin silang iligtas. Kaya yung mga brothers and sisters ng Casileos Church, yes, napakarami nyo po. Dahil napakasipag natin mag-evangelize. At napakabuti po niyan sa paningin ng Panginoon. Nalulugod po yung Panginoon. Pero marami pang kaluluwa sa paligid natin, di ba? Ano po ba yung New Year Retreat? Ano po yung ibig sabihin ng New Year Retreat? Di ba retreat? Ano po yung Tagalog ng retreat? Ano po yung Tagalog ng retreat? Atras. Ano bang iniisip nyo? Ano ibig sabihin ng retreat? Atras. Atras tayo mula doon sa abala natin pamumuhay. Yung sa napakarami nating mga alalahanin sa isip, mga kabalisahan sa puso natin, hihinto tayo, aatras tayo. Tapos titingnan ulit natin yung buong buhay natin. Anong nangyari ngayong 2023? Kasi minsan hindi na tayo nagsusuri. Bakit? Ayaw natin tumigil. Gusto natin tuloy. Kaya bago matapos yung taon, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong huminto. Okay? Then umatras. Tingnan yung buong picture ng 2023 natin, ng buong taon natin. And then suriin natin yung naging buong taon natin. And then magkaroon tayo ng panibagong determinasyon na mabuhay ulit para sa Kanya. Yun po yung ibig sabihin ng retreat sa atin. Hindi lang yung gusto natin ng lakas, pero wala na tayong evaluation ng nangyari sa atin. Okay? So, susuriin po natin yung sarili natin.
kung nabuhay ba ako para sa Panginoon. Itong 2023. Pagkatapos, sa 2024, gagawa na naman tayo ng bagong resolution. Sabi naman ng iba, 2 buwan lang po, nabigo na ako. Kaya para saan pa? Sabi nila, hindi na ako attend. Wala rin naman, hindi ganun. Paulit-ulit, hindi ba? Ngayon, kung nabigo ka sa resolution mo, edi gumawa ka ng panibagong resolution. Mabuhay ulit para sa Panginoon. Mabuhay ulit para sa Panginoon. Yun naman ang goal natin, di ba? Kaya nga ngayong 2024, okay? Paano tayo mabubuhay para sa Panginoon? Yung tema natin, tularan siya. Di ba? Imitate Christ. Yung mga nabubuhay para sa Panginoon, hindi nila may iwasan. Natural na resulta, natural na epekto yan na nagiging tulad tayo sa Panginoon. May kasabihan, kung sinong lagi mong kasama, magiging ganun ka rin. Di ba? Kung sinong lagi mong kasama, nagiging pareho na kayo ng salita, minsan pati yung damit, pati yung mga mannerism, pareho na ng gadget, pareho na ng relo, di ba? Pareho na rin ng damit. Nagiging pareho, bakit? Lagi mong kasama. Kung tayo'y nabubuhay at nagtitiis na kasama ni Kristo, ang natural na epekto po niyan, magiging gaya tayo ni Kristo. Kuha niyo po? Kaya mabuhay tayong kasama ni Kristo. Para kay Kristo, hindi ba? And sa huli, magiging gaya tayo ng Panginoong Hesukristo. Tayo po, doon sa binasa natin kanina sa Roma chapter 8, doon sa verse 17, na luluwalhatiin tayong kasama niya. Sa Christian life natin, marami pong kahirapan. Pero doon sa verse 18, Roma chapter 8, sa verse 18, yung pagtitiis natin sa panahong kasalukuyan, ay hindi ito maihahambing doon sa kaluwalhatian na hinanda ng Panginoon para sa atin. Sino po ba yung pinakamaluwalhati sa lahat? Sa lahat ng tao na ipinanganak sa mundo, sino yung pinakamaluwalhati sa lahat? Si Jesus. Kaya yung kaluwalhatian natin magiging depende kung papaano tayong nabuhay para sa Kanya. Kuha niyo po. Sa Apocalypse 22 verse 12, sabi ni Jesus, ako'y malapit ng dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Anong ginawa? Yung ipinamuhay para sa Kanya. Kaya nga ngayong umaga, napag-aralan po natin yung pamumuhay para sa Panginoon. Ano po yung ground? Ano yung dahilan? Siya ay namatay para sa iyo. Para hindi ka na mabuhay para sa sarili mo, kundi para sa Kanya. Na alang-alang sa iyo ay namatay at muling nabuhay. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Diyos Ama naming banal na nasa langit, salamat po dahil sa umaga na ito, muli ninyong ipinaalala sa amin na ang aming buhay ay sa iyo, Panginoon. Kung kami po'y nabubuhay, kami sa iyo. Kung kami namamatay, kami po'y sa iyo. Kaya't aming dalangin, dakilang Diyos, na sa pamamagitan po ng pang-araw-araw na pamumuhay namin, sa kabila ng maraming mga kahirapan, mga pag-uusig, mga problema at mga pagsubok, dakilang Diyos, ay magawa pa rin naming tumingin sa iyo at ialay ang bawat sandali namin sa iyo, na makapamuhay kami para sa iyo, upang sa araw ng ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus, hindi ho kami mapahiya amang Diyos. Kaya sa umaga po na ito, dakilan Diyos, meron kami mga kapatid na wala dito, naway pagkalooban niyo sila ng angkop na biyayang kailangan nila para sa mga susunod na pagtitipon, makapiling po namin sila. At sa mga brothers and sisters pong nakapakinig ng iyong salita, nawa hanggang sa pag-uwi amang Diyos ay mapagbulayan po namin ng mas malalim pa ang iyong salita at masunod po namin ito sa amin pong buhay Kristiyano. Kami po ay nagkapasalamat, nagbibigay po ng kaluwalhatian at ng kapurihan sa iyo lamang, dakilan Diyos. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus, namin tagapagligtas. Amen.